Pagod ka ba lagi? Tapos sa gabi, sobrang hirap mong makatulog? As a doctor, isa sa mga pinaka-common things na naririnig ko is, "Dok, sobrang pagod ako pero hindi ako makatulog sa gabi." Here's the thing, sleep problem is not just about being, like, bad at sleeping. Your body could be reacting to maraming things like, most especially stress or sobrang anxious ka, ang dami mong iniisip, problema, 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 ganyan. Ito pinaka nakaka-affect sa atin, I think, is too much screen time. Yung sobrang scroll ka ng scroll sa phone mo or lagi kang nasa laptop mo. Another thing is kape. Guilty ako diyan, sobrang magkape. So, hindi lang sa kape nakukuha ang caffeine, even green tea o kaya yung mga, chocolates. Tapos ang mga chocolate bars meron ding asukal. Oh, so 'di ba? Tapos, another reason could be irregular yung schedule mo. So, for example, tayong mga nasa healthcare, marami sa atin lalo na nurses na nagshi-shift or rotating yung schedules or yung shift. So, yun din ang hirap din nun na mag-adjust ng tamang tulog or even burnout ka na din talaga. So, 3 simple habits that may help or pwedeng makatulong is number one, try to keep your sleep and wake time the same every day. Tapos, ang tulog mo, make sure lang na magkaroon ka ng enough rest. So, sinasabi nila talaga naman sa research na 8 hours pa rin ang optimal, no matter what our age is. Pero sa akin, simula nung nag-residency ako, talagang baliw na yung sleep cycle ko. 4 hours noon, enough na, well-rested na ako. Pero simula nung naging nanay na ako, since I gave birth nung 2023, hirap na hirap din akong magkaroon ng talagang straight na tulog. Imagine since 2023, ngayong 2026 lang ulit ako at yung asawa ko nakakatulog ng diretso. So 3 years kaming putol-putol kasi yung baby namin laging naghahanap ng milk in the middle of the night noong first 3 years. So gladly, masaya na ako ngayon, at least. And then, tip number two, avoid screen time. At least 1 hour, siguro 1 hour, safest to say, bago ka makatulog. And then later on, kung talaga namang kayang-kaya mo na, a few minutes, 30 minutes, pwede ka nang mag-stop ng screen time mo. And avoid caffeine after lunch. So, ang hirap, pero subukan natin, itry natin na mag-hydrate na lang ng water or lemon water or avoid din yung mga, yung mga energy drink. Ganun din yun. 6 times the caffeine content pa yan. So, kung pipiliin mo mag-juice or like fresh juice, fresh lemonade, avoid too much sugar as well. But, ito ang importante, kung may nagsabi sa'yo na ang lakas mo humilik, nagigising ka na para kang hinihingal or tumitigil totally yung paghinga mo for a few seconds habang natutulog ka or para kang nagagasp yung gano'n, or kailangan mong mag-take ng mga supplements or mga medications like Benadryl, ano pa ba, yung mga nakakaantok na gamot para lang makatulog, please, please, please get evaluated. Some of them are related to more than just normal stress. So, punta kayo sa inyong primary care doctor, sa family physician nyo. So, your body heals during sleep. Kailangan nating matulog at kailangan ko na rin matulog and protect it like your health depends on it because yan ang puhunan natin. Kaya naman nga ang inyong ate, tita, mami, doc ay nagpapagaling dahil nagkasakit na ng kung ano-ano sa haba siguro ng sleep deprivation ko na rin. So, wag gumaya, wag tumulad. Thank you and see you on the next episode.